live across the Philippine Archipelago from Alicia National High School. This is Punto Balita. Now brings you your dose of Invading spontaneous and and influential news. Good morning. This is JL Jaime bringing you the hottest scoop that will shock the world today. And this is Lovely Grace Pasa, your guide to the world of news that matters. For the headlines. Presyo ng mga bilit, asahang tataas ngayong buwan ng Setyembre. Suspended Bambantarlac Mayor Alice Gu, nahuli na ng mga opisyal. Yulo, nag-uwi ng gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Tagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa, alamin. Presyo ng mga bilhin, aasahang tataas ngayong buwan ng Setyembre. Nakatutok si Alaysa Sandalan. Alaysa. Magandang araw mga kabayan. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng gasolina ngayong buwan ng Setyembre. Gasoline and diesel prices will increase, oil firms said Monday. Fuel companies announced the following price adjustment effective Tuesday, September 24. Overall, from January to September 24, 2024, there is still a net increase of 5.95 pesos per liter per gasoline, 1.95 pesos per liter for diesel, while kerosene has already a net rollback of 6.35 pesos per liter. The Department of Energy attributes the price increase to the worsening situation in the Middle East due to the rising tension between Israel and Hezbollah, as well as the planned interest rate cut in the U.S. Members of Bayan Muna and Karapatan held a protest action in front of the Petron station along Commonwealth Avenue near the QC Circle. Aside from condemning the oil price hike this week, the group also urged the government to pass a law that will legislate the unbundling of fuel prices in the Philippines. Asahan ng matatag na supply at pagbaba ng presyo ng bigas sa bansa ngayong Oktubre. Ito ang sinabi ni Department of Agriculture DA Assistant Secretary Arnel de Mesa sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay de Mesa, tulad ng naipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsimula nang bumaba ng presyo ng bigas dahil sa inaasahang anihan ng palay at ang pagdating ng imported na butel ngayong taon. Alaysa May Sandalan, nag-uulat. Suspended Bambantarlac Mayor Alice Gu, nahuli na ng mga opisyal noong nakaraang linggo. Para sa karagdagang impormasyon, nakatutok si Labilia Anito. Labilia. Noong May 22, hindi nagpakita si Mayor Alice Gu, kung kaya nagpasya ang korte na maglabas ng warrant of arrest sa kabila ng hindi pagpapakita sa mga pagkukulong sa mga kasong inihain sa kanya. Ayon sa pulisya, nagtangka si Mayor Alice Gu na tumakas sa bansa. Ayon sa kanyang abogado ay hindi nakayanan ang mga paratang at mga kaso na inihain sa kanya. Kabilang banda naman ay malaking pabuyang ay pinatong sa ulo ni Pastor Kibuloy kung sino man ang makapagtuturo kung nasaan man siya. Ayon sa mga pulisya ay natamaan si Pastor Kibuloy na nagtatago sa KOG compound o mas kilala na Kingdom of Jesus Christ. Marami ang pumuprotekta at tumutulong sa kanya. Pero gayunpaman hindi nagpatinag ang mga pulisya dahil dapat niyang pagbayaran at ang mga kasalanan at kasong kinakaharap niya. Isa na dito ang human trafficking, child abuse at iba pa. Okay ka lang ba? Medyo stress ka siguro eh. Kasi exam na natin. Stress ito, Cloud9. Kauna-unahang Pilipinong gymnast na nag-uwi ng 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Nakatutok si Vanessa Grace Casipong. Vanessa. Lumikha ng kasaysayan si Pinoy gymnast Carlos Yolo
matapos magwagi ng gold medal sa men's floor exercise sa 2024 Paris Olympics. Ang unang medalya na ito ng Pilipinas sa Paris Olympics, ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa loob ng 100 taong pagsali natin sa Olympics. Malinis mula umpisa hanggang dulo ang final landing ni Carlos Yolo Pulido, kaya mga hurado binigyan siya ng 15 points na sa huli kanyang tuluyang nadepensahan. Naging emosyonal si Yolo ang kanyang pagsalang sa men's floor exercise finals na tumbasan ng ginto. Siya ang kauna-unahang Pinoy gymnast na nakagintong medalya sa Olympics at sa unang pagtugtog ng lupang hinirang sa 2024 Paris Olympics. Tanga ni Yolo ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa loob ng isang siglong pagsali natin sa Olympic. Pinsalang dulot ng bagyong Helen, alamin sa pagtutok ni Reinhard Ancabo. Reinhard, Nakalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Helen kahapon ng gabi. Patuloy pa rin kumikilos patungong Okinawa, Japan, Southern China po. Papalayo po sa ating bansa. Nakikita nyo naman ngayon, mataas pa rin ang heavy rainfall warning o alert sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kung titignan ninyo, as of now po ay itong si Bagyong Helen ay humina na. Ang lokasyon niya po ngayon ay nasa 805 kilometers pa northeast of extreme northern Luzon. Sa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility na may lakas na hangin na 85 kilometers per hour at may bugso ding pumapalo na nasa 75 kilometers per hour. Ngayong September 19, araw nga po ng Huwebes, nakataas pa rin ang heavy to intense rain sa area po ng Zambales at Bulacan. Heavy rainfall naman sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Quezon Province, Marinduque, Pampanga, Palawan at Mindanao. Dahil sa lumalakas pa rin ang hanging habagat na dala ni Bagyong Helen na nasa labas naman na ng PAR, ayon nga po sa Pag-asa, ngayong bare months nga po ay sunod-sunod ang mga bagyong dumadalaw dito po sa ating bansa. Dahil nakalabas na si Bagyong Helen, magpasalamat tayo dahil hindi tayo naapektuhan dahil itong si Bagyong Helen ay hindi nagdala ng malaking pinsala sa ating bansa. Oh, mga B! Mabago ba ang pangmalakasan yung hanap mo? Ito na! Victoria's Secret! Labis Pill! Oh, ito! Bubuksan ko! Ang bangong babae! Ito na! Bili na! at yan ang mga balitang aming pinitukan sa araw na ito. Mula sa buong kapuluan ng Pilipinas. This is Punto Balita.